May mga tunay na kabayanihan tulad nila ng Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga iba pang bayan. Nakilala sila hindi nga sila namatay. Nakilala sila bayani dahil nabuhay sila ng buhay. Bakit? Kasi mahal nila yun ang bayan eh. O nga kahit hindi mo kailangan pamatay para matawag ng bayani. Pero para saan ba yung pinapaano mo para masabi ng bayani? Para makilala ka lang na bayani o para ipagtanggol yung sarili mong bayan para tawagin ng bayani? Galing mo yung Kasi di ba yung panahon yun, masyado na talagang masyadong malakit na, or yung mga Espanyol, masyado na nilang ginikipit o sinasakal yung mga tao yun. So, syempre, ang magiging paraan na nila ay may kipaglaban. So, syempre, ang nasal, kipaglabanan talaga, syempre, mamamatay ka. Pero hindi naman nung buhay pa sila, hindi naman sila, oo, mabayanin sila, kahit nung sila nga yung nagtaguyod, di ba? Sila yung bumuo, kahit nung buhay pa sila, nadagdagan lang yun, kasi nung namatay sila. So, sinabi, namatay sila para, namatay. Saka yung pagiging bayani, sinasabi mo bayani dahil namatay, paano naman yung mga ginawa? Ibig sabihin, pinapatihan nyo na pala yung pagkamatay para nasabi nyo na bayani. So, syempre, di ba yung pagpapatihan yung mga nagawa nila, hindi nyo namatay na kaya. Wala kami sinasasiyan. Tulad nga ng mga sinakunta tayo ng mga malalakot sa bansa. Dapat malalakot pa tayo bayani kung hindi tayo magiging sa buhay, hindi tayo makipagdakot sa kalayaan natin. Kung nakatayo lang tayo, nakatunga ka saya, isang kubuhan na tinihintay ang kinabukasan natin. Kaya hindi ko, masasabi ko na, kaya naging positibo kami dyan na ang pagbubuhay sa buhay kasi kung makipaglaban tayo o pag nabuhay yung namatay tayo sa digmaan yun, yung kapalit naman nun, kagandahan at kung nakaupo na naman tayo at nakatunga sa isang upan, parang yun nga lang, wala tayong ginagawa. Natatawag ba tayo bayani? Kaya bayani ang tawag yung mga nagbubulit. Okay, bago minit pang nakapalitan ka ng dito sa lahat, bigyan natin ang mic mga audience natin sa pag-share. Bakit pa malis oras? Sa tingin ko lang naman kasi pag kunyari gumawa ka ng kabutihan, ngayon buhay tayo, gumawa ka ng kabutihan, sa tingin mo ba yung kabutihan ay kilalanin pag hindi ka naman? Sa tingin nyo ba kung kilalanin ko yung kabutihan? Siyempre katulad ng kinalita, yun, yung namatay, yung nakakuha sila ng kabutihan, hindi naman sila hinilang na bayanin ng buhay sila, hinilang sila na bayanin ng matay nila. Kasi yung ginawa nilang kabutihan na yun, yung pagkatapos ng pagkamatay na, nagkaroon din na ngayon ba yan, nagkaroon din ng yung pinalabasan nun, hindi nakapulang ako dito. Makalaya tayo sa pananakot. So meaning nun, hindi lang sa bayani kasi yung dahil yung pagkamatay na nagkaroon na Magala. nagkahulugan at nagkaroon din siya, nagkaroon din siya, nakagawa siya ng mabuti. So, yun, dahil doon, hindi lang siya na bayani kasi nga naman kasi yung pagkamatay na, may dalilan. Okay, iyak ko lang. Yun, really. Nakakatulong ka, makakagawa ng mabuti sa kapwa mo, kailangan nila yung magiging mabuti tao, magiging bayani. Hindi naman dahil din yung susukat eh, kundi ginawa mo yung kabutihan para sa kapwa mo na walang makalit, walang makalit.
ko lang, bakit kailangan ko mamatay bago maging bayani? Hindi ba pwedeng habang gumagawa siya ng mabuti, kailangan na siya ng pagiging isang bayani? Hindi ba, pag namatay na siya, kailangan bayani na siya agad. Ayun ba yung magiging regalo sa lahat na ginawa ng Panginoon sa bansa, ang magiging isang bayani? Okay. So, meron pa gusto magsalita sa audience natin? Iba yung nasa class dyan, yung mga boys eh. Magandaan. Tapos magsalita eh. Hindi may stop. Hindi, tuloy-tuloy. Pagpala ko dito sa kasi tingnan niyo po si Robredo, di ba? Nung buhay pa po siya, dami na ginawa kabutihan. Pero hindi po siya napapansin ng mga tao. Pero nung nag-depression siya, dun po siya